hindi po ligid sa inyo ang aming pong kalagayan bilang pamilya ng Dadula. Kami po ay nasa kalungkutan dahil po sa aming ina na siya po ay nakaratay ngayon sa hospital, hindi siya makausap, hindi siya makapag-response, at siya po ay pinalalakas lamang ng mga nakasabit ng mga swero sa kanya. At ito yung mga ngaral ako tayo ko na ikita yung lugar ni Brother Remy, yan ang upo ng nanay namin. At hindi may kaila sa inyo na talagang malungkot para sa amin. At ditong nakarang linggo sa preparation ko ng mga messages, the whole week, mahirap talagang mag-isip, mahirap hindi makafocus. Yung lahat ng aking paksa, yung aking mga subject sa Miyerkules, Sunday morning, Sunday school, Sunday morning worship, afternoon, medyo nagkakahalo-halo, no? Mahirap mag-focus dahil sa di namin alam ang kalagayan ng aming mother. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sa aming masabi kong discouragement, pagka kalungkutan, ngunit sa kabila ng sakit na ito na aming dadanas, alam kong naranasan nyo rin, mayroong isang splint of fire sa puso naming mag-anak na masabi kong joy, not happiness. Dalang happiness po ay batay po sa panlabas na pangyayari, karanasan sa mga nakikita, at yan ay kadalasan sa emotion, sa damdamin lamang, pakiramdam. But joy, naroon po sa kaloob-looban, na sa kabila po ng kalungkutan, sufferings na naranasan, hindi po apektado yun dahil mayroon po siyang peace, mayroon siyang assurance na kagalakan sa kabila po ng katindihan ng discouragement sa buhay. Sapagkat kilala niyo ang aming nanay, kasama na natin since 1987. At nasaksihan natin ang kanyang pagiging Kristiyano, paano siya binago. Gaya na sinabi sa 1 Peter chapter 3, chapter 1, verse 3 to 5, na ipinanganak siya muli. At dahil sa ipinanganak na muli, taglay ang pamanang ng Diyos na ngayon iniingatan ng Diyos sa langit. At ang pag-iingat ng Diyos ay ayon sa kanyang kapangyarihan at sa pamagitan ng ating pananampalataya. Yun yung joy na naranasan namin, hindi sa damdamin, kundi sa katotohanan. Na namang oras ng aming ina kukunin, ay hindi po mawawala ang lahat ng iyon. Mayroon pong kasiguruhan. Alam ko na lahat tayo nakakaranas din ng kasiraang loob, discouragement. Alam ko yun. At ang pagka na-discourage ka, makakadama ka ng pagkagapi, walang pag-asa, discouragement. Yun ang bagay na kung saan minsan ginagamit ng dyablo upang tayo ipagsak. Marahil ilan sa inyo makakadarama ng ganitong kagayan damdamin na yun. Maring hindi dahil sa inyong mahal sa buhay, maring sa sitwasyon ng buhay. Sa inyong kalagayan, sa inyong mga anak, sa trabaho, ano ba man. Alam mo, hindi po kasalanan ang ma-discourage. Ang ayaw lang ng Diyos, manatili tayo sa ganung kalagayan. We have to overcome discouragement. At yan po nais kong ibahagi ngayon, discouragement and how to overcome it. Kasirang loob at kung paano pagtagumpayan ito. Now, isa pong CP sa banal na kasulatan na masabi kong paborito ko when it comes to discouragement. At ilang beses na ako nangaral, tinignan ko lahat yung aking mga sermons from 2002, nung ma-record ko na, dito pa lang, simula dito sa bahay, nandito ka na sila. Tinignan ko yung aking mga message about sa text na ito.
Hindi ko mabilang dahil iba hindi ko makita eh. Pero ang nabilang ko lang, 6 na messages. Dahil ito'y powerful na passage sa tungkol sa discouragement na tayo lahat ay nakakaranas dito, gusto kong balikan muli. Alam mo, narinig nyo na ito. Pero ito lamang ang maibabahagi ko sa inyo to overcome discouragement. At ito ay sa buhay ni Elijah, si Elias. So please turn your Bible to 1 Kings chapter 19 sa Old Testament. 1 Kings chapter 19. Babasahin ko po ang napakahabang CP na ito para alam natin ang context at hindi natin kailangan pa ng mahabang paliwanag para lang makuha natin ang gist, yung pinakalaman ng mensahe. 1 Kings chapter 19, babasahin natin from verses 1 to 18. Ito yung buong kasaysayan. Ito po sinasabi. Isinalaysay ni Ahab kay Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano kanyang pinatay ng tabak ang lahat ng mga propeta. Na magkagayoy nagpadala si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsasabi, gayon din ang gawin sa akin ng mga Diyos at higit pa, kung hindi ko gagawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila bukas sa mga ganitong oras. Kaya siya natakot, bumangon siya at umalis upang iligtas ang kanyang buhay at dumating sa Beersheba, nasakop ng Huda, at iniwan ang kanyang mga lingkod doon. Ngunit siya ay naglakbay ng isang araw patungo sa ilang at dumating at kumupo sa lilim ng isang punong kahoy. Siya'y humiling na siya'y mamatay na sana. Nagsasabi, sapat na ngayon, O Panginoon, kunin mo na ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno. Siya'y nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy ng ineno. Kinalapit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, bumangon ka't kumain. Siya'y tumingin at nasa kanyang pulunan ang isang munting tinapay na niluto sa nagbabagang bato at isang bangang tubig. Siya'y kumain, uminom, at muling nahiga. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalik sa ikalawang pagkakataon at kinalabit siya at sinabi, bumangon ka, kumain. Kung hindi, ang paglalakbay ay magiging napakahirap para sa iyo. Siya'y bumangon, kumain, uminom, at humayo na taglay ang lakas mula sa pagkain iyon sa loob ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb na bundok ng Diyos. Verse 9, siya'y pumasok doon sa isang yungin at nanirahan doon. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinabi niya sa kanya, anong ginagawa mo rito, Elias? Sinabi niya, ako'y mapanibuguin para sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ng Israel ang iyong tipan. Ipinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan. At kanilang tinutugis ang aking buhay upang patayin ito. Kanyang sinabi, humayo ka at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagdaan at biniyak ang bundok ng isang malaki at malakas na hangin. Pinagpuputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon, ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. At pagkatapos ng hangin ay isang lindol, ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Pagkatapos ng lindol ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos na ng apoy ay isang bandayan at bunting tinig. Nang marinig iyon ni Elias, binalot niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan ng yungin. Dumating ang isang tinig sa kanya, nagsabi, anong ginagawa mo rito, Elias? At kanyang sinabi, ako'y tunay na nalibugho para sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan, ipinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan. At kanilang tinutugis ang buhay ko upang patayin ito. Sinabi ng Panginoon sa kanya,
Bumayo ka, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang ng Damasco. Pagdating mo, buhusan mo ng langis si Hazael upang maging hari sa Syria. Si Jehu na anak ni Nimsi ay iyong buhusan ng langis upang maging hari sa Israel. At si Eliseo na anak ni Shaphat sa Abel-Mehula ay iyong buhusan ng langis upang maging propeta ng kapalit mo. Ang makakatakas sa tabak ni Hazael ay papatay ni Jehu, at ang makatakas sa tabak ni Jehu ay papatay ni Eliseo. Gayon may mag-iiwan ako ng 7,000 sa Israel, lahat ng tuhod na hindi pa lumuhod kay Baal, at bawat bibig na hindi pa humalik sa kanya. Itong salita ng Panginoon tayo manalangin. Panginoon, nawa ang salita ng ito ay makapagpatibay ng aming puso. Na madaig namin, Lord, ang labis na kasiraang loob na aming dinaranas at marahil daranasin pa sa darating. Nawa ihanda niyo kami sa kalotohanan ito upang hindi kami pahigupo ng aming kaaway na manatili sa discouragement. Encourage niyo kami, Panginoon, ng mensahe ito. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Si Elias po ay isang taong matapang. Maging hari ng Israel si Ahab, kanya itong hinamon. At hindi lang sa katapangan, kundi ginagawa niya ang kanyang katapangan sa katunayan, 450 propetang bulaan ang kanya pong pinatay. At dahil dyan, ang buong bayan ay tumayo sa kanilang paa at nagbunyi at sumamba sa Diyos dahil sa kabayanihang ginawang ito ni Elias. Ngunit si Haring Ahab, ikinuwento ito sa kanyang asawang si Jezebel. Si Jezebel po ay anak ng isang pari ng lehiyon ng Baal. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. At si Jezebel, ito ang nag-impluensya sa puso ni Ahab para pahinain siya sa kanyang panampalataya sa tunay na Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Nang marinig ni Jezebel ang sumbong ni Ahab na pinagpapatay ni Elias ang kanyang mga propeta na 450 propeta, siya ay nagpadala ng sugo patungo kay Elias na ang sabi, papatayin ka ng higit pa sa ginawa mo sa mga propeta, at ikaw ay itutulad sa kanila bukas ng umaga. Sumpain, sabi na ko, hindi ko may gagawa ito. At nung marinig ito ni Elias, natakot siya. Natakot siya. At siya'y tumakas. Tumakbo na napakalayong takbo na alam naman natin si Elias kung paano tumakbo. Mismo yung karuwahe ni Ahab na mayroong marahil 4 na kabayo o 6 na kabayo, nilagpasan pa ito ni Elias. Ito yung flash sa lumang timban. At tumakbo si Elias sa napakalayong lugar. Dumating sa kanya ang kasiraang loob. Siya isang matapang, isang dakilang tao ng Diyos, ngunit dinanas niya. Kung dinanas ito ni Elias, daranasin din natin ang ganitong discouragement. Now, paano nagmula at paano mapagtatagumpayan ang discouragement o ang kasiraang loob? Now, dito po, ayon po sa banal na kasulatan, napakalinaw po kung ating obserbahan ang mga nangyayari. Obserbahan natin ang 3 kaganapan dito. Una, alamin natin ang mga dahilan ng kasiraang loob. Verse 1 hanggang 2, napakalinaw po. Sinabi rito, isinalaysay ni Ahab kay Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano kanyang pinatay ng tabak ang lahat ng mga propeta. Nang magkagayoy, nagpadala si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsasabi, gayon din ang gagawin sa akin ng mga Diyos at higit pa kung hindi ko gagawin ang buhay mo
na gaya ng buhay ng isa sa kanila bukas sa mga oras. Ano po yung pinapakita rito? Mayroon pong tatlo. Now, alam natin ang kasaysayan kung paano po nagduelo si Elias laban sa 400 propeta para patunayan kung sino talaga ang mayroong tunay na Diyos at kung sino talaga ang tunay na propeta. At nagwagi dyan si Elias. Ngunit ang dahilan po ng discouragement ni Elias, unang-una ay takot. Fear of man. Natakot si Elias sa tinig at utos at salita ng isang babae. Alam niyo po, tayo po ay nasisira ng loob kapag nakaramdam tayo ng takot. Nauunahan tayo ng takot sa ating katapangan. Now, alam natin kung bakit natakot si Elias. Ikalawa, dahilan ng discouragement ay ang pagkapagod ni Elias. Ilang araw siyang nakipagdigma. Ilang araw siyang nakipagtunggali kay Ahab. Nagtatago, nakatatagpo niya itong si Ahab. Matagal na araw siyang nakipagdigmaan kay Ahab sapagkat si Elias ang nangnalangin sa Diyos na huwag umulan sa bayan ng Israel. At ito'y panahon ng tagtuyot. At dahil dyan, grabe ang pagod ni Elias. Hapong-hapo siya, lalo na nung patayin niya ang 450 false prophet na siya'y nag-iisa lamang. Bagamat katulong niya ang mga Israel na hulihin ang mga bulang ito, pero ni isa sa kanila walang pumatay sa propeta maliban kay Elias. Na alam niyo, kapag pagod tayo, mahina po ang ating pagkatao. Gulatin ka, madali kang matakot. Kaya natakot si Elias dahil pagod siya. At ikatlong dahilan ay yung frustration ni Elias. Frustration po, tinignan po sa Tagalog, bigo, simpleng bigo. Pero mas maganda pong tignan yung isang meaning ng frustration ay pagkasiphayo. Pagkasiphayo ay napakalalim po ito na damdamin at kaisipan ng taong failure. Bigo siya. Nasiphayo siya. Bakit po? Sapagkat sa kabila ng kanyang ginawa, sa kanyang ginawang pagmamalasakit sa pangalan ng Panginoon upang palakasin ang buong Israel, hindi nangyari yung kanyang misyon. At dahil dyan, nasiphayo siya sa kabiguang ito. Talagang pinanghinaan siya ng loob dahil ginawa niya ng lahat ng kanyang magagawa pero walang tumindig na mga Israelita sa kanilang panampalataya. Alam nyo, makikita natin dito na nangyari po ang takot dahil sa sipag, sa pagod, at dahil sa ginawang pagmamalasakit. Now, hindi po masama ang magmasipag tayo sa ating mga ginagawa. Kalooban ng Diyos yan, sapagkat yan po nababantay ang aanihin nating resulta sa ating trabaho. Pag ikay masipag, ang sabi sa Biblia, aani ka mula sa Diyos. Hindi po masama ang magmasipag. Pero kung sinusubo mo ang gawain sa iyong sarili at ginagawa mo itong wala kang katulong dahil inaako mo lahat ng trabaho, aabutin ka talaga ng pagkapagod, takot, at pagkasiphayo. Mahirap po yun. Kasi, kumbaga, kung sa mga pastor, talagang mag-burn out ka kung ikaw lang nag-iisa. At ano po nangyari din sa inyo? Kaya kadalasan sinasabi ng mga nanay, wala namang tao rito, ako na lang ba mag-isa? Ako na lang ba nag-iisip? Ako na lang ba nagtatrabaho? Ako na lang bang kumakalinga? Ganun po. Bakit po? Minsan, masipag tayo masyado, inaako natin ang trabaho, hindi natin binibigay, walang division of labor sa bahay. Hindi natin tinuturuan yung ating mga pamilya, yung ating mga anak, na mag-function sila as children na katulong kasama kaagapay ng mga nanay, kagulang.
Ang mga anak ninyo nakaupo lang doon sa sofa na nagtundok-tundok noong tab at nanonood ng TV. Ang ingay ng TV, hindi naman nanonood dahil mas importante yung Facebook. So, mangyayari talagang mapapagod ka. At pagkatapos, binilhan mo na ng lahat ng kapit sa mga anak, masisipayo ka dahil akala mo, mababago mo ang buhay ng inyong mga anak. Pero sa totoo, eto, lalo pa silang tumitigas ang ulo. Kaya, natatakot ka. O ano mangyayari? Hindi po masama ang magmasipag, pero huwag mong suluhin. Dapat mayroong paghati-hati ng gawain, diba? Dito po, sa kasasayang ito, ang buong akala talaga rito ni Elias, nag-iisa na lamang siya. Nag-iisa na lamang siya. Ngayon, pagkatapos po na makita natin ang dahilan, fear, no? Ano pa? Pagkapagod at pagkasiphayo, ang lalabas po niyan, pag nandun ka na sa kalagayang discouragement, sira na ang loob mo, nandun na po yung pagkabahala. No? Tignan natin, una, mga dahilan ng pagkasirang loob. Ngayon naman, ang pagkabahala sa kasiraang loob. Ano pong nangyari kay Elias? Tumakas siya, tumakbo siya. Gusto niya iwan ang lahat ng trabaho. Iwan niya na. Gusto niya magsarili. At pagdating niya roon sa bundok, anong sabi niya? Tama na, Panginoon! Ayos na! Gusto ko nang mamatay. Ganon talaga nangyari sa atin. Kapag pagod na tayo, gusto natin mamatay. Sabi sa verse 4, ngunit siya'y naglakbay ng isang araw patungo sa ilang at dumating at umupo sa lilim ng isang punong kahoy. Di ba yun yung kalagayan palagi ng mga discouraged, nag-iisa? Umupo doon sa lilim, sa lihim, punong kahoy, at sabi niya, tumiling siya, mamatay na sana. Sapat na ngayon, O Panginoon, kunin mo ang aking buhay, sapagat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno. Ano ibig sabihin ni Elijah? Sabi niya, Panginoon, bigo ako. Talagang bigo ako bilang nanay, bigo akong tatay, hindi ko talaga maakay yung anak ko. Hindi ko maakay yung mga magulang ko. Hindi ko sila mabigyan ng kasiyahan ng trabaho ko. Kahit anong gusto kong trabaho, hindi pa rin kami yumayaman. Tama na, Panginoon. Mamatay na lang. Ano nangyari? Alam mo, pagka ikaw ay nasa discouragement, dapat may kabahala ito dahil siya, hihilingin mo sa Diyos ang maling kahilingan. Yun ang kadalasan talaga. Maling kahilingan ang hinihingi natin sa Diyos. Uutusan pa natin ng Diyos, patayin tayo. Patayin mo sarili mo. Panginoon, gusto ko nang mamatay. Bigo ako sa pagsisikap. Ginawa ko ng lahat. Ako na halos sumusubo sa aking pamilya, pero matitigas pa rin ang ulo. Ito si Elijah, sa kabila ng kanyang ginawa for so many years, pero ang mga Israel patuloy pa rin sa Diyos-Diyosan. Pati yung hari, tuloy pa rin sa pag-under-desire ng kanyang misis na si Jezebel. Kahit mali ang paniniwala ni Jezebel, itong si Ahab, alam niya siya isang Israelita at alam niyang mayroong Diyos na buhay, na nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto, naranasan niyang biyayang ito, pero masinunod niya ang kanyang asawa. Wala siyang bukong-bukong sa kanyang panampalataya. Kaya anong nangyari sa kaharian? Sila ang sambayan ng Israel. At maaaring sasabihin mo naman, ginawa ko na lahat. Ginawa ko na talagang lahat. Hindi sila nakikinig. Ay makinig yung asawa ko, ay makinig yung anak ko. Ginawa ko na lahat. Lahat kaya? O ginawa mo lahat na sundin ang kanilang gusto. So, ano nangyari kay Elijah? Maling kahilingan. Yung po yung dapat nating pagkabahalaan pagka tayo na discourage, humingi tayo ng maling request sa Panginoon. At hindi lang yun.
napunta si Elias sa maling kapahingahan. Ano nangyari kay Elias? Verse 5. Sabi sa verse 4, siya humiling na siya mamatay na sana, sapat na, sabi niya. At sa verse 5, siya nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy na Hinebro. Nahiga siya. Alam yung Panginoon, gusto mong guminhawa. Hayaan niyong magpahinga muna. Lumayo muna. Na ang paglayo, hindi yan ang solusyon para mabigyan ng solusyon ng problema. Paglayo, ito ibig sabihin, ayaw mong tumanggap ng responsibilidad. Ang responsibilidad natin bilang mga magulang, ayusin ang problema ng ating mga anak, problema ng ating sambayan, hindi tinatakasan. Sapagkat ang pagtakas, ito'y kaduwagan. Si Elijah, man of God, very powerful prophet of God, pero dumating sa kanya, ang discouragement, tinakasan niya ang problema. At mali ang kanyang prayer, kailan kahilingan, at mali rin yung kanyang lugar na kapahingahan. Alam mo, natulog siyang gutom eh. Kadalas sa atin, pag discourage tayo sa bahay, huwag yung pakikialaman. Nakain na tayo, nakain na tayo. Gawa kain! So matutulog ka na lamang na gutom. Pangumot aabutin yan, mga kapatid. Yan ang mali sa atin. Instead, nang tayo kumuha ng kalakasan, energy, dahil pagod tayo sa buong maghapon, nasipayo tayo sa ating mga trabaho, nabigo tayo, may takot tayo baka matanggal sa trabaho, pero ayaw natin kumain. Alam naman natin na ang pagkain, ang kanin, carbohydrates yan na nagdi-distribute ng sugar sa ating sistema hanggang sa utak para mag-move on tayo, makapag-isip tayo ng tama, and yet pinipigilan natin na huwag tayong magkaroon ng energy. Kaya lambot na lambot tayo. Ito nangyari kay Elijah. Pero alam nyo, dahil si Elijah ay tao ng Diyos, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Sabi sa verse 5, siya'y nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy sa Hinebro. Pero nangyari, inalapit siya ng isang angel. Siguro pa ikaw inalapit doon, nag-iisa ka lang. Magugulat ka, no? Pero si Elijah, hindi. Pagod na pagod talaga siya. Alam mo si Nita, yung ating pagkakapatid ko si Brother Remy. Saturday morning, Friday night, pinakain pa ni Che, yung aming mother, kanyang lolo. Gandang usapan pa, kwentuhan. Pero pagdating ng umaga, kahit anong kalabit nila, hindi mag-isip. Taranta talaga sila. Tinawagan kami na, kuya, hindi na mag-isip si Ama, tulog na lamang. Humihinga pa. Ano paano niya? Pero ay pagod eh. Si Ama, alam natin, kapaguran niya yung edad niya, 93 years old. Kapaguran niya yung kanyang karamdaman, talagang nagpahina sa kanya. At ang mabigat pa ron, yung sepsis, yung infection mula sa kanyang sugat, yung bed sores niya. Alam ko ito yung nana yata, no? Na nandun na sa kanyang sistema sa utak, kaya hindi na normal yung isip niya, paningin niya, lahat, apektado ng sepsis, kaya hindi na makapag-kilos, hindi niya mautusan yung parts ng body niya para mag-respond. Dahil sa pagod. Kasi Elias dito, pagod siya, pero may malay siya. At kinalapit siya ng anghel. Alam niyo, kadalasan, pagka tayo po ay nangihina, nagpapasalamat tayo sa Diyos na tayo po ay talagang pinalalakas ng banal na espiritu. Na ang banal na espiritu, pagdating sa atin, alam niya, ililid tayo sa Word of God. Kapag tayo po discouraged, ang gawain ng Espiritu Santo, ipoconvict tayo kung ano yung sinasabi sa banal na kasulatan. Pero pagdating doon sa ating kailangan physical, mayroon pong iba.
nagpapalakas. Tulad kay Elijah, anghel po. Minsan, ayaw natin pag-usapan tungkol sa anghel kasi nga, meron tayong ibang connotation dyan. Na para bang tayo ay naniniwala sa guardian angel. Well, mayroong guardian angel. Pero, hindi tayo pwede mag-pray sa guardian angels. Hindi natin pwede utusan ng guardian angels. Pero ang mga guardian angels, kung tawagin niya ng Panginoon, is ministering spirits ng mga anghel. Susunod lamang sila kung ano yung utos ng Diyos at hindi sa atin. Ministering spirit yan na panapadala. Tulad kay Elijah, na pagod physically si Elijah at silang-sira ang kanyang emotions, kaya nagpadala ng anghel to encourage. Para bigyan siya uli ng gatong, para lumakas si Elijah, para maharap niya ang kanyang problema. Hindi niya sabi sa Hebrews chapter 1, verse 14. Hebrews chapter 1, verse 14. Sa verse 13, immediate context, ganito pong pagkakasabi tungkol sa anghel, ano? Ngunit kanino sa mga anghel na sinabi niya kailanman, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin mong tungtungan ng iyong mga paa. Hindi yan sinabihan ng Diyos, yung mga anghel, na parang kapantay niya. Kundi si Jesus Christ ang tinutukoy. Si Jesus Christ ay higit sa mga anghel. Kaya walang anghel na maaring tagapagligtas kung kanino mang tao. But, ang sabi sa 14, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain, ministering spirit, na sinugo upang maglingkod sa mga kapakanan ng mga magmamano ng kaligtasan. Ang Diyos po ang nagpapadala ng anghel para maglingkod sa iyo upang itayo ka sa iyong dalawang paa. Kaya minsan, ang mga ministering spirit, pagka ikay naliligaw, halimbawa, no, hindi naman salita ng Diyos ang magtuturo sa iyo pag naliligaw ka. Hindi salita ng Diyos ang magbigay sa iyo ng direksyon. Pero mayroong direksyon na makikita mo, yung parang liwanag. Dito mo dadaan. Wala naman sinabi sa Bible na babakinong Maria, bibigyan ka ng daan. Ministering spirits, hindi natin alam yun. Mayroong angels talaga na naglilingkod sa mga mananampalataya. Hindi sa lahat. Utos ng Diyos yun, puntahan mo si Boyd at Lula doon, gabayan mo. Sirang-sira na ang loob niya, palakasin mo. Utusan mong kumain ng kanin. Mayroong tinira si Sister Beth doon, sa may sardinas pa ron. Sabihin mo kay Boy, kumain siya. So, ano pong ginawa ng anghel? Sabi ng anghel, verse 5, bumangon ka at kumain. Bumangon ka at kumain. Verse 6, siya'y tumingin na nasa kanyang ulunan ang isang munting tinapay na niluto sa nagbabagang bato. At ang isang bangang tubig, siya'y kumain, uminom at muling nega. Paano nagkaroon ng tinapay doon? May hot pandesal doon, tsaka isang bangang tubig. Hindi wala. Hindi natin pwede bigyan ng kahulugan niya. Wala sinabi. Pero basta andyan ang angel. Huwag natin bigyan ito ng interpretasyon. Maliligaw tayo. Marahil ang anghel naglagay doon. Pero sabi nung tignan ka raw, andun yung hot pandesal at saka mayroong humot. Sa Bisaya yung bangayon ng lalagay ng tubig, sa Bisaya humot, no? Malit na palayo. Ano yung humot sa amin? Pwede yung tagayin ng tuba, humot, no? Pwede rin inuman, pwede rin tunaan ng klema. Humot kung tawagin yun. Kaya ito yung humot. Marahil, kung bibigyan natin ng implication o kahulugan yan, marahil yung anghel talaga nagluto ng pandesal. Pero wala kasing pinaliwanag eh. Secret thing belongs to God and the rest of thing belongs to us. At siya ay kumain at uminom. At talagang ginawa ni Elijah, humiga ulit. Hindi pa sapat yung kanyang verse 7, ang anghel ng Panginoon ay nagbalik sa ikalawang pagkakataon, kinalabit siya. At sinabi, bumangon ka at kumain. Kung hindi, ang paglalakbay ay magiging napakahirap para sa iyo. Ang gawain sa harapan mo, ang pag-face mo, pagharap mo sa problema, magiging mahirap sa iyo kung hindi ka kakain at hindi ka bumangon.
So ano po yung pinapakita ron? Ano yung, saan yung grace ng Panginoon doon? Yung grace ng Panginoon, binigyan ng kalakasan physical si Elijah. Kailangan natin ng kumain. Then, yung touch ng anghel, ito naman ang bigay sa kanyang emotional. Medyo nawala yung bigat ni Ilias, kaya kaya na naman niyang harapin. Sometimes, gano'n ang ginagawa sa atin. Pinakakain tayo ng Diyos, at the same time, minsan dinadala tayo sa Word of God para mag-heal yung ating kalungkutan through Word. Kasi ang salita ng Diyos ay Espiritu at nagbibigay buhay. So, anong nangyari dito? Napakabuti ng Diyos, hindi niya tayo iiwan. Kapag tayo ay nasa discouragement, nagpapadala na talaga siya ng means para tayo po ay mapanumbalik sa ating mga paa. Maybe darating sa iyo ang iyong friend, ang iyong close friend. Maybe your mother na unbeliever darating sa iyo. Ano bang gamit ng Diyos? Pero tanda natin, wala pong aksidente nangyayari sa buhay mo na hindi kalooban ng Diyos. Kaya lagi nating ibalik ang kapurihan sa Diyos once na tayo po'y tumatayo sa ating mga paa. Yan po yung encouragement ng salitang ito na ang Diyos ay hindi umiiwan sa kanyang mga tao. I will never leave you nor forsake you, sa iba't ibang paraan. Then, ikatlo, tignan natin ang lunas ng discouragement, ang lunas ng kasiraang loob. Dito may kita natin, may implikasyon dito na ipinapakita ng Diyos ng tatlong bagay. Una, not directly na sinabi ng Diyos ang tatlong ito, pero ini-imply dito sa ginagawa ng Panginoon kay Elijah. Number one, magpakatatag ka sa Diyos. Whenever naranasan mo ang discouragement, go to God. Sa Diyos ka talaga magpakatatag. Hindi sa tao. Sapagat ang tao, katulad lamang yan ng isang bakod na walang tuhod. Pag sumandal ka tao, tumbay yung tao, kasama ka. Pero ang Diyos, pader, bakal yan. Pag sumandal ka, sapong-sapo ka ng Diyos. Ito niyo ang sabi, magpakatatag tayo sa Diyos kapag tayo na-discourage. Verse 9 and 13, ating text. Ang sabi sa verse 9, siya'y pumasok doon sa isang yungib. Tingnan si Elijah, no? Sa yungib, nagtatago, di lamang doon sa lilim ng puno, pumasok ka sa yungib. At ang sabi ko dyan, at siya'y nanirahan doon, kalaya mo, doon pa sa tumira. Di ba, kadalasan sa akin, pagkalungkot tayo, ay naku, magbapakasunod na ako sa mga lola mo. Doon muna akong manatili ng siya kayo na. Umiiwas talaga tayo eh. Nilipat mo na ako ng bahay para hindi ako magkasala sa inyo. Di ba? Ganun tayo eh. Akala natin, yun ang solusyon. But actually, hindi yan. Yung po ang gawa ng taong walang pananampalataya. Ito. Noon, ang sabi, eroon, ang salita ng Panginoon ay, dumating sa kanya. Nagtago siya, nanirahan sa yungib, pero dahil si tao ng Diyos, dumating ang salita ng Panginoon sa kanya. Paano dumating? Hindi ko alam. Pero alam ko, ang Diyos ay tumayo sa harapan niya. Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Basta sabi diyan, dumating ang salita ng Panginoon sa kanya at sinabi niya sa kanya, anong ginagawa mo rito, Elias? Anong ginagawa mo? Anong pinapahiwatig ng Panginoon kay Elias? Elias, problema nandun, no? Sa bahay niyo. Kalayan mo lumipot na ng lugar. Milya-milya. Para tumakas. Anong ginagawa mo rito? Hindi yan ang solusyon. Pero anong pinapakita rito? Sinasabi ng Panginoon, Elias, narinig ko. Hindi ka iwanan ng salita ko. Magpakatatag ka sa salita
ng Panginoon. Sa 13, tinanong na naman siya. Nang marinig ni Elias, pinalot niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan ng yugib. Dumating ang isang tinig sa kanya na nagsabi, anong ginagawa mo rito, Elias? Alam minsan, pagka tayo may problema, ang solusyon talaga natin sa problema natin ay makinig ng salita ng Diyos. At kapag tayo nakikinig sa salita ng Diyos at bukas ang ating tenga at ang ating puso, Lord, speak to me. Talk to me, Lord. Mayroon akong problema. Dapat yun ang ating attitude every time na pumunta tayo sa sambahan, Lord, magsalita kayo sa akin. Anong nais niya? Kadalasan yan, mayroon tayong review na papakinggan. Anong ginagawa mo rito? What are you doing? No? Ba't nandun ka pa rin sa kasalanan mo? Ba't magmamatigas pa rin ang isip mo? Bakit ka pa rin masyado kang manhid sa ginagawa mo sa iyong kapwa? Bakit gano'n ang sinasabi? What are you doing here tonight? Well, ikalawa, dumarating talaga sa salita ng Diyos at Diyos ka talaga magpakatatag. Ikalawa, bulay-bulayin mo ang salita ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon Diyos? Imbis na tumira ka sa yungin na nag-iisa, imbas iwan mo ang pangangaral ng salita ng Diyos. Si Elijah, si propeta ng Diyos, no? Ang kanyang tungkulin ng propeta ay pangaral ng salita ng Diyos sa mga Israelita. Pero ito, tumakas siya. Hindi niya ginampanan yung kanyang katungkulan. Dahil umiiwas siya sa problema. Ngayon, pagdating dito, imbis na siya, Lord, sorry po. Hindi, nangatwiran pa eh. Yan ang problema sa atin eh. Itinutuwid natin yung mali nating aksyon. Kasi akala natin tayo yung magaling. That's pride. Pero si Elias, first 10, nung tinanong siya, anong ginagawa mo si Elias? Ano sinabi niya? Ako'y naging mamalibuguhin para sa Panginoon. Ako'y mainit sa Panginoon. Ako talaga yung mabuting tao para sinasabi niya. Sa Diyos na mahumbo, sapagkat pinababayaan ng mga anak ng Israel ang iyong mga tipan, binagsak ang iyong mga dambana, at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan, at kanilang tinutugis sa aking buhay upang patayin. Now, i-paraphrase natin at ito sa buhay natin. Sinasabi ni Elias, sabi ng Diyos, anong ginagawa mo? Ba't ka tumakas? Ba't ka lumayo? Panginoon, tapat ako sa inyo. Ako'y mainit sa Panginoon. Pero, pinaiinit ako ng mga kasama ko sa bahay. Gusto nila ako magkasala. Di ba? Umiiwas na ako sa kanila. Ginawa ko ng lahat para sa kanila, para sila akain sa iyo. Ngayon, gusto pa nila akong saktan. Kaya natago siya sa inyo. Imbes si Elias ay manatiling nakatira sa Israel at nangangaral para sa mga Israel, nanatwiran pa sa Diyos. Kaya tanong ko sa iyo, kapatid, ang ginagawa mo kaya? Bakit nandyan ka? Pamilya mo nakakawendang-wendang, mga kasamahan mo, nabulat sa kaltuhanan, naliligaw, ano ginagawa mo? Unti-unting nabibiyak ang relasyon ng pamilya mo, ano ginagawa mo? Sinasabi mo, Kristyano ka, sinasabi mo, ikaw ay tapat sa Diyos. Bakit pinababayaan mo? Kailangan natin ang magpakatatag sa Diyos, bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos, nang sa ganon, makagawa tayo ng gawang pananampalataya, makagawa tayo ng gawang katatagan. Gawang katatagan. Itong si Elijah rito, katatagan ba yung tumakbo? Magtago? Itong hindi ko maisip mga kapatid, isipin nyo, maaaring nangyari sa atin. Noong mapatay ni Elias ang 450 false prophets, kung babalikan natin ang kasaysayan sa chapter 18 ng verse 8,
Alam nyo, yung ilang taon ng mga tao ng Israel na lumuluhod at naniniwala sa mga pangangaral nitong mga bulaang mga ngaral, napatunayan nila kay Elias sa init ni Elias, napatunayan ng Diyos na kanyang sinasampay totoo at siya isang totoong propeta. Natalo niya lahat ang 400 bulaan. At anong sabi niya? Hulihin ang lahat ng yan. Alam niyo, hinuli ng mga Israelita eh. Pero si Elias ang pumatay. Ang nakita natin doon, kung ating babasahin verse 39, chapter 18, no? Basahin ko lang, sabi ito, nang makita iyon ng buong bayan, sila'y nagpatira pa at kanilang sinabi, ang Panginoon ang siyang Diyos! Ang Panginoon ang siyang Diyos! Nag-init, nagbaga muli ang pananampalataya ng buong Israel nung makita na si Elias ay walang takot na hinarap ang mga bulaang propeta. At sila'y natutong magpuri at sumamba sa Panginoon. Pagkatapos iiwanan niya. Gawang katatagan ba yun? Dahil sa takot sa sinabi ni Jezebel, iniwan niya yung buong Israel na sana tumaas na ang kanilang pananampalataya. Minsan ganun na tayo eh. No? Kung kailan napapatatag na ang ating pamilya, tayo naman ang dulo ko. Bilang magulang. Tayo nang lalamig sa prayer meeting, tayo nang lalamig sa pagsampa, tayo nang lalamig sa ating family devotion, sa ating personal devotion. Wow! Kaya sabi ng Diyos kay Elijah, Elijah, magpunta ka doon sa may singit ng tulog. At pagkatapos nagpakita ng kilas ng Diyos to, biglang piniyak ang bundok, boom! Nawasak sa magitan ng hangin. Pero walang Diyos. Mamaya naglindol, nagbiyak ang lupa. Pero walang Diyos. Nagtanggin natin si Elijah. Hindi nagulat si Elijah. Hindi siya namangha. Bakit? Sanay si Elijah sa malalaking gawain. Hindi natinag si Elijah. Pero nung magsalita ang Diyos sa isang banayad, small, still voice, biglang nagtakip si Elijah ng kanyang mukha. Naramdaman niya yung salita ng Diyos na tahimik. Ano yung pinapakita rito? Hindi rito pinapakita na kung nakakagawa ka ng malalaking kapangyarihang gawa sa ministeryo o sa pamilya, kasama mo ang Diyos. Marahil. Pero huwag tayong tumingin sa malalaking nagagawa natin. Tignan natin, palagan natin ang mga maliit na bagay. Nandiyan ang Diyos. Sapagkat ang totoong tiwala ng Diyos, hindi dahil sa ikaw nakagawa ng malaki. Dahil kadalasan yung maliit ating binabaliwala. Doon tayo sinusukan. The small things. Si Elijah, hindi siya makapagsalita. Nawala sa kanya na, sa isipan niya, nang paggawa pa ng katatagan, ay doon sa maliit lang. Yung hindi ka kilala, yung hindi ka natataas ng mga tao, dahil sa husay mo, mas doon gumagana ang Diyos kung kailan ikaw nagpapakababa. Mas nakikilala ang Diyos sa ganung klase naman. Ngayon, si Elias, tinuwid ng Diyos ulit. Hindi lamang doon sa paghahanap natin ng dakilang mga bagay, kailangan makilala ako para masikat. Kadalasan, kung kailan ka nagpapakababa, doon naman ka sa Diyos sa iyo. Nang sa ganoon, ikatlo, makagawa tayo ng may karunungan. Karunungan mula sa Diyos. Yung una, bulay-bulayin natin yung salita ng Diyos upang makagawa tayong may pananampalataya. Ikalawa, upang makagawa tayo ng may katatagan. At ikatlo, upang makagawa tayo ng may karunungan. Hindi po sa kamangmangan. Dalawang kamangmangan ang sinagot dito ni Elias eh.
Ako na lamang, Panginoon, ako mainit, ako ganito, iniwan na po ng mga ganito, walang natira, ako na lamang, Panginoon. Gusto pa nila akong patayin. Twice niya sinabi yan. Dalawang foolishness na kanyang salita. Ano po nakikita natin? Self-pity. Masyado siyang nakatingin sa kanyang sarili. Kawawa na lang ako. Ayoko na lang ganito. That is pride. Pagkaawa sa sarili, bakit ayaw niya na hamakin ang kanyang sarili? That is pride. May kasabihan, may nagsabi ng isang tao, self-pity is the enemy of all spiritual growth. Ang self-pity raw ay kaaway sa lahat ng ating paglago sa spiritual. Ano lang talaga yung self-pity na yan. Habang kinawaan mo yung sarili, mga katuwiran ka, 1,000 katuwiran para itayo ang iyong sariling kapakanan. Yan po ang problema sa self-pity. Tumatakas ka na sa problema, lumalayo ka na sa problema, nagdidepende ka na sa iyong sarili, nangangatwiran ka pa ng napakarami. Sisira talaga ang iyong paglago. Hindi ka talaga iigi kung ganun. So, ang kailangan lang dyan, bulay-bulayin yung salita ng Diyos. Matigat to. Imbis mag-self-pity, imbis tumatas, maglingkod kang patuloy sa Diyos. Serve God. Ano mong sabihin nila? Kaawaan ka ay saktan ka man o naman, pagsabihan ka man, alam natin na si Kristo, lahat na yata na kasinungalingan ay binato kay Kristo, pero hindi tumigil si Kristo para mamatay sa krus. Nagpatuloy siya hanggang tumatay. Kaya dito, pinapakita ng Diyos, Elijah, tapusin mo yung self-pity mo, magpatuloy ka. Yan ang solusyon. Verse 15 to 17. Ang sabi dito, sinabi ng Panginoon sa kanya, humayo ka, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang sa Damasco. Masisira ang pagkakaisa ng bayan Israel kung hindi mo gagawin yan. Patuloy na silang kakasala. Ano nangyari sa mga Israel? Bumalik uli kay Baal. Imbis na sana, tumayo na sila sa panindigan dahil nakita sa example ni Elijah, pero nakita duwag si Elijah, o balik sila. Sumamba uli sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, humayo ka at bumalik ka sa iyong dinaanan. Pagdating mo, buhusan mo ng langis si Hazael upang maging hari ng Syria. Si Jehu na anak ni Nimshi ay iyong buhusan ng langis upang maging hari sa Israel. At si Eliseo na anak ni Shaphat sa Abel-Mehola ay iyong buhusan ng langis upang maging propeta kapalit mo. Ang makakatakas sa tabak ni Hazael ay papatay ni Jehu at ang makakatakas sa tabak ni Jehu ay papatay ni Eliseo. Gayon may mag-iiwan ako ng 7,000 sa Israel, lahat ng tuhod na hindi lumuhod kay Baal at bawat bibig na hindi pa umalik sa kanya. Akala ni Eliakim na lang mag-isa, no? Huwag sabihin kailang pag-asa ng iglesia. Huwag sabihin kailang pag-asa ng pamilya. Dahil mayroon pang ginagamit ng Diyos. Lord, nagsasalita rin sa akin. Huwag mong sabihin, kung wala ako dito, hindi mo nanatili ka. Napakaraming lalaki, maaaring tumayo. Kapalit ko. Wala akong ibang pangit. Ano yung pinapakita rito? Elias, magpatuloy ka sa paglilingkod. Kumuha ka ng katuwang mo. Magturo ka. Mag-disciples ka ng mga kalalakihan. Si Hazael, si Jehu, si Eliseo, kapalit mo. Huwag mong suluhin. Dahil mayroon pa akong inireserbang 7,000 na makalakihan na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosa. Magpatuloy tayo. No matter what, mga kapatid, problema sa atin, pag may problema tayo sa bahay, hindi na tayo ma-attend, hindi na tayo naglilingkod sa Diyos. At lagi na katuwir, pastor, alam mo naman, problema ko sa bahay, problema sa mga anak ko eh. Excuse yun para hindi ka magpatuloy sa Panginoon. Elijah yun. Tuloy.
pananampalataya. Yun, at diyan lamang natin mapagtatagumpayan ang discouragement sa buhay. Kung ikaw'y ama, huwag kang tumigil sa iyong pagiging ama sa tahanan. Itayo mo pa rin ang prinsipyo ng Diyos. Huwag mo hayaan si Jezebel na siyang maghari sa bahay. Tumayo ka bilang tatay. Manindigan ka sa pananampalataya. Huwag mong tunaran si Elias. Bagamat siya magaling tumatakas. Yan ang turo sa akin. Ang turo dyan, kahit anong tibay natin sa pananampalataya, babalik sa, darating sa atin ang discouragement. Tulad ni Elias. Pero pinakita pa rin sa atin kung paano natin ma-overcome ang discouragement. So ano pong mga leksyon sa buhay? Well, may ilan, mga kapatid. Alam niyo sa ating panahon, ang peligro ng espiritual na pamumuhay ay napakataas. Napakataas. Lalo na kung tayo po ay nakagawa ng mga accomplishments, kung makagawa tayo ng magagandang bagay sa ating pamilya, kadalasan yan, pag hindi tayo nagmaingat, yun ang simula ng iyong pagbagsak. Never na angkinin mo sa iyong sarili ang tagumpay na binibigay ng Diyos sa iyo. Katiwala lang tayo, steward lang tayo. Ibalik natin sa Diyos na ang Diyos ang may gawa nito sa ating buhay. Kaya mga anak, pag-usapan natin, purihin natin ang Diyos, pagsamahan natin ang biyaya nito. Sapagkat ang spiritual failure o spiritual na frustration, kadalasan yan, nagsisimula kapag tayo tumataas sa ating sarili. Pag nakagawa tayo ng magagandang bagay sa atin. Ikalawa, bilang tao na mayroon pang kahinaan, Kristiyano tayo, hindi tayo mananangal sa ating lakas. Pero, upang hindi tayo dumating sa matinding discouragement, gumawa tayo ng bakasyon. Magpahinga. Physical rest. Huwag mo apuin lahat ng araw, isang trabaho na lang. Hindi maubos siya. Hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa hindi na kakayanin ng tuhod mo, ang trabaho mananatili yan. Pero yung katawan natin, hindi manatili mo pakailanman. Kailangan natin ng physical rest. Kailangan niya. Very essential ang physical rest. Para magawa mo pa ang mga spiritual potentials natin sa darating, kailangan mag-rest tayo physically. Bakasyon muna tayo. Tayo sa Boracay. Mahal yun. Ay kalikod na lang. Mamitas na mga aratilis. Asawa mo. Hindi, isabihin, kailangan natin talaga. Kasi tayo, mayroon tayong spiritual potential, marami pa tayong kakayanan magagawa. Pero kung pagod tayo, kasabihin mo sa mga anak mo, anak, doon talaga. Hindi na. Tayo, ano ba nangyari kay Jonas? Nilunok pa talaga siya ng aso, nilunok siya ng butige. Alam mo na, pagod na pagod, umumpul ka po yun. Hindi. Nawala yung potential, yung kakayanan natin. Maaaring magawa natin, na-encourage natin ng mga anak, because we are tired physically. What time? Kailangan natin rest. Kailangan natin. Ikatlo, maging matalino naman tayo sa ating kalagayan. Huwag lamang tayo tumingin sa mga dakilang bagay sa Diyos. Gusto ko maging pastor, gusto ko maging tikon, gusto ko ito. Ayoko na paglilinis diyan sa kwarto. Kasi Diyos, ngayon nakakaya. Office manager ako sa isang kumpanya, tapos palilisin ako ng pastor sa Casillas. Ba? Hindi tama yan. Alam niyo nga, doon tinitig ng Diyos ang iyong pagiging totoong Kristiyano sa maliit na bagay ay hindi doon malaki. So, dapat tayong tumingin sa maliit dahil kadalasan, naroon ng Diyos na tumitingin sa iyo para lakasin ka ng Diyos. At pang-apat, ano man dumating sa atin, huwag tayo sumuko.
Huwag tayong panghinaan ng loob. Maaaring ang ating mga spiritual valleys, andyan lahat yan, yung lambat. Ups and down, down and up, andyan lahat yan. Hindi maaaring mawala yun. Pero kailangan natin maunawaan na lahat ng ups and downs sa ating buhay, yun talaga totoo magdadala sa iyo sa mas mataas na gaitang ng pagmumuhay. Once na iniwasan natin yung mga ups and downs sa buhay natin, hindi ka talaga lalago kasi ayaw kong harapin ang problema. Wala kang spiritual muscles sa pagharap ng buhay. At siguro, panlima, isang encouragement ko sa inyo na mas maiging makinig din kayo sa tinig ng pastor, sa tinig ng shepherd. Basically, literally sa akin, pastor, sana encourage ko rin makinig kayo sa tinig ko. Pero kung ang aking payo, pag-admonish ko sa inyo, labas doon sa tinig ng ating chief shepherd, kung wala sa salita ng Diyos, talikuran niyo ako. Pero kung hanggat salita ng Diyos, ang ina-admonish sa inyo, pinapayo sa iyo, sundin mo dahil ito'y para sa ikabubuti mo. Isa, maghanap tayo na maaari makapag-encourage sa atin, makapag-counsel ng tama. Huwag tayo maghanap ng himala. Ang himala, nawawala. Ang himala, nakakagulat. Pero ang tinig ng pastor, ng ating chief shepherd, buhay. Buhay para sa atin. Kaya nawa, ngayong hapong ito, sana na-encourage kayo sa sibing ito. Very powerful po ang passage na ito. Ito lang nakita ko sa Bible na maaaring makapagbibigay sa atin ng tamang example, tamang truth, na even the greatest of the greatest man of God bumabagsak niya. At kung paano siya nagtagumpay, alam naman natin, nagtagumpay si Elias. Bakit? Dinala siya ng Panginoon na buhay. Di ba? Sumakay siya sa isang chariots of fire. Ibig sabihin, approved siya ng Diyos sa kanyang ginawa na pinagtagumpay niya ang kanyang mga ups ng daan. Sana, sundan natin ang halimbawa. Let us pray. Panginoon, tunay Lord na kami po ay mga mahihina at maaari pong magkamali. Ngunit dahil sa iyong biyaya, binigyan niyo kami ng bagong puso. Ipinanganak niyo kami sa bagong kapanganakan. Kaya ang puso namin ay hindi na po rebelde. Maaari kami mahulog sa pagkakamali sapagkat yan ay pinahintulot niyo upang makita namin sa aming sarili na hindi kami maaaring mabuhay sa aming mga sarili kundi sa pamagitan mo. At ipinahintulot niyo po ang pagbagsak namin upang kami po'y matutong magpakumbaba, magsisi, at mabuhay ng tapat na mayroon pong aral ng taglay-taglay. Kaya Lord, tulungan niyo kami na sana pagdating po sa mga bagay na kung saan makapagpapahina ng aming puso, imbis na kami po ay lumayo, lalo kami lumapit sa inyo, magbulay ng inyong salita at patuloy na maglingkod sa aming pong mga calling sa buhay. Whether kami po ay tatay o nanay o anak o pastor o deacon o miyembro ng iglesia, ipagpapatuloy namin ang aming pong paglilingkod at pagsamba sa inyo. Maraming salamat po, Ama, sa inyong pong pagsama sa aming kalagitnaan. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.